Good day mga idol, welcome back sa third episode natin na Chicken Talk with Master Lance De La Torre. Kasama pa rin natin yung mga idol natin, Massimo Scofield, Leslie Permias, Romy Boy Castro, at saka si Idol Humphrey Arroyo. This video is produced by LGP Gold Colt Game Farm in cooperation with Redfoot Game Farm. Nung napanood ko sa isang interview mo na may nagtanong sa'yo, bakit hindi ka nag-breed ng sweater? Tapos ang sagot mo, kung mag-breed ka ng sweater, wala na silang panama. Oo, kasi ganito, number one, palagi akong pumupunta ng Amerika. Yung mismong nagbe-breed ng number one na nagbe-breed ng sweater, gustong kumuha sa akin ng bloodline. Si Dingper. Kahit itlog lang daw eh. Basta mapadalan ko siya. So, yan hindi ano yan ha. Even mga kasamahan ko noon na pumunta doon, narinig nila yung sabi sa akin ni Ding. Si Larry Romero. Gusto rin kumuha ng Boston. So, kasi yung mga Pilipino na pumupunta doon, ay tinatanong nila, saan nyo i-cross ito? So, sinasabi ng mga Pilipino na yan, na i-cross namin ito sa Boston ni Lance De La Torre. Grabe ang bloodline. Mga gano'n. Actually, it's not mine. It came from America also. It happened na I'm one of a breeder na nakakuha doon at sana na-correct yung mga hindi maganda sa kanya. So that's history ng Boston. Nangyari. It happened siguro na sa lahat tayo mahal ng Diyos. Pero baka siguro mas mahal ako. Binigyan niya ako ng linya na hanggang ngayon napapanalo pa rin. Gifted. Gifted. Sa mga bloodline mo na yan, no? Sino yung nakikitaan mo na may potential na sumunod sa yapak mo? Marami. Pwede si Boy. Pwede si Leslie. Pwede ang anak ko, si Mark. Pwede si Humphrey. Lahat sila, tinutulungan ko naman eh. Now, kung depende lang yan sa kanilang kanilang sistema, kung paano nila i-develop din ang naibigay ko ng mga breeding stocks. Depende. Nandiyan na yan eh. Ano na lang nila. Kumbaga given corrected na yan. So, with my guidance, di natin, baka maunahan pa sila ng ihado ko. Ayan, ihado baw din. Yan. Baka maunahan pa sila dyan. Walang like Edwin Reyes from Batangas. He come and asked for breeding materials that he might use it for stag derby in Batangas.
Yun naman ang Batangas. A lot of breeders are there, good breeders. And isang taon lang, sinampiyon niya kagad yung BBC. Batangas Breeders Club. Oo. Oo. Sinampiyon niya kagad. So, ilang manok lang yung napalabas niya, pero sinampiyon niya kagad. Oo. So, yun ang sinasabi na pagka may kunting buenas ka, nag-alaga ka ng maayos, naihanda ng maayos, lalabas, magiging champion ka. Oh, speaking of buenas pala. Oh. Yung buenas na yan, gano siya kadepende sa may pari na Okay. 20% na sinasabi mo. Okay. 80% pala. Buenas ka, ang buenas, dumadating yan pag maayos yung mananari mo. Pag maayos ang tagahanda mo. Pag maayos yung pagkain mo sa manok. Pagka maayos yung system mo. Good management sa cockhouse. Yun. Pag-release ng manok, isa rin yan sa pinaka-importante. Kasi baka mamaya mapadapa yung manok mo pag-release mo, pag nervyoso yung taga-release mo. Or nakainom na, nakalasing na yung ano. Eh di maunahan yan. Or masisira yung focus ng manok. So, napakarami ng factor how to win the game. So, dapat ayusin lahat. Planchado. Like before, yung naghahanda ako ng manok. Ating gabi, pumupunta pa ako niyan sa sa court kung saan nakalagay yung mga lalaban ko. So sa madaling Pinapakinggan ko pa yan kung ang breathing nila, kung may nagdi-disturb sa kanila. Lahat. Tinitingnan ko yan. So, lahat yun ay part ng ng tinatawag na buenas. paghahanda na. Pero huwag mong hintayin lang na diyan lang yung manok mo, tapos kunin mo lang, tapos ilaban. Walang buinas niya. Ay, walang buenas doon. Buinas kalaban niya. Walang buenas doon. So, dapat ang buenas nasa pag-alaga ng manok, maayos ang lahat. Kahit naman nung pangalan nito, may napanood ako na sa lahat ng manok mo na nilaban, isa lang yung taring ginamit mo. Totoo yun. Totoo yun. Depende yan sa ng tari eh. Sa tibay, flexibility ng tari. Ang ginamit ko naman kasi there's a saying na pag American made ay matibay. Even sa mga sa refrigerator, kung ano pa mga gamit sa appliances. Paggawang kasi ang standard nila napakataas. Tapos itong paggawa ng socket knife na yon, dumadaan yan sa sa tinatawag na oven na ma-measure nila kung ilang Rockwells ang dapat ibigay doon sa steel, sa bakal na yon, para magkakaroon siya ng flexibility at saka hardness. So, yun ang maganda. Eh tayo wala dito. Yung gumagawa dito halos widow. So hindi kasing tibay ng Amerikano kasi doon perfect nila. Kung ilang gusto nila na Rockwells magagawa nila kasi may sila. Mayroon silang tawag dito, meron silang machine na makakabilang ng Rockwells. Yun. Yung pala yun. Yan ang So, tumari ako doon sa arena. Gamit ko yung tari na rin yun. Nung pagbanggaan ng dalawang manok, talsik yung talsik yung tari ng isa. Oo.
Yun ay manok ni, ano yun, ni Boy, na nilaban ni Bahamitra. Ako ang tumari. Kasi gusto ni Juan, testing yung, ano, yung tari na yun eh. Kasi tinisting ko, oo, ano yung, ano, Putol. Putol. Malaban. ang kanilang, ano, impact ng dalawang, ano. So, doon mo makikita kung sino ang matibay pagka nagtamaan yung dalawang tari. Oo. Yan ang, ano, yan ang, ano. Kaya, sa larangan ng sabong, you need to know everything about the sabong. Kasi, kung hindi, walang mangyayari sa'yo. Kasi marami akong kakilala na handler, gaffer, at saka breeder. Pumuti lang yung buhok nila, hindi man lang champion sila, pero yung, I mean, yung toughness ng kanilang manok, yung tibay ng kanilang manok through conditioning, yung sharpness ng kanilang manok because of gaffing, hindi mo makikita. Palagi na lang matagal makamatay. So, wala kang makitang consistency. So, yan ang ano. Marami ngayong panahon, marami nang magagaling na magsasabong because of what we did, yung seminars na yan. So marami na. Somehow, kahit 50% na may alam na sila. So nakaka-contribute na. No? Pero unlike before, nang kami pa lang nagsisimula kami, wala talaga. Kasi yung gagamitin namin na pagkain, dito lang eh. Kaya lang mismo. Kami lang nagmi-mix. Hindi dumaan ng ng laboratory. Hindi namin alam kung ilang porsyento ang crude protein. Hindi namin alam kung mataas ba ang aflatoxin level, salmonella level ng pinapakain namin ng manok. Because we don't have laboratory to measure that. Check that. Speaking of that, may nagme-message sa atin, nagtatanong kung kailan ba o pwede po ba kayong magbigay ng lecture or seminar sa mga bagong breeders ngayon na possible. Kasi gusto rin daw nila na matuto ng mga proseso ng galing sa iyo. Pag hindi na ako masyadong busy kasi may ginagawa ako ngayong mga resort sa taas, pagkatapos nun siguro baka we can have some seminars that will start and end for 3 days. No? Para magkaroon tayo ng somehow malawak na kalaman para sa pagmamanok. Yun ang ngayon medyo pa tayo, sisitan pa ako maggagawa niya kasi number 1, itong ipagawa ko pa ito ulit. Itong medyo sira na eh. Itong nakakaya naman doon sa mga estudyante na ganito ang hindi presentable itong lugar natin. So, yun ang yan ang inaano ko. But because of my age, dapat na talaga na makapagbigay ako ng maayos na seminar para sa mga tao na gustong sa sabong. Because I love this industry. I love chickens. Paano kung wala tayong maayos na education about breeding, conditioning, and everything. So, walang Last question, no? Matagal ka na dito sa industry, madami ka nang napatunayan, hindi mo na kailangan ng kung ano-ano pa man. No, sinong iniidolo mo? Sa pagmamanok? Hindi lang sa pagmamanok, kundi sa mga nakikita mo na kung paano siya sa tao, gano'n. Parang ikaw na